Alright, so welcome back to Channel Channel para sa panibago natin episode. At ito po muli ang inyong Kuya Maverick dito sa Rider's Diary. Ay so ngayon bumiyahe tayo mga tol. Time check 7:22 at nandito tayo sa harap ng Cherry Antipolo. So ngayon papunta tayo ng Cafe Caterina sa Marilake. Bakit nga ba tayo pupunta ng Cafe Caterina kahit gabi na? Ay so first time ko lang din na mag-vlog dito sa Marilake ngayon ng gabi. Pero ilang beses na rin tayo nakadaan ng gabi dito sa Marilake. At ngayon pupunta tayo sa Cafe Caterina kasi merong event doon yung tropa natin. Yung Luzon Quest 5,000 kilometers na biyahe. Luzon Quest yun mga tol. So ang organizer si paring Best Stress. So susuportahan natin yung kanyang endurance o yung adventure tour. Parang ganon. Para siyang Philippine Loop actually, no? Pero Luzon lang. Luzon lang siya. So 5,000 kilometers yung ruta. Okay, so bababa to hanggang sa dulo ng Luzon dito sa may parte ng Bicol. So I think sa may Matnog, parang ganun. So dahil tropa natin si Pestres, ay syempre susuportahan natin yung kanyang event na Luzon West 5,000 kilometers. Bale, layo no, grabe no. Imagine niyo 5,000 kilometers yung babiyahihin ko. 15 days ata. Mamaya kaklaro natin kay parang Best Stress kung tama ba na 15 days mo siya tatapusin yung ruta para ma-enjoy mo ang iba't ibang scenic view ng Luzon. So biyahe muna tayo mga tol at ngayon packet na tayo ng Kogyo. Kasama pala natin si Papa P. Ayan. Bale, tropa natin mga tol. Si Papa P sa Team Solito. Enduro rider din siya, no? Na grupo. Sama natin siya ngayong mag-ride. Actually, yung ibang mga kasama natin, nauna na kanina. So, nandun na sila sa Cafe Caterina para suportahan nga yung event na Luzon Quest. Okay, so dito na tayo ngayon sa Antipolo, sa Kogyo mga tol. Kogyo Antipolo na tayo. At kalalagpas lang natin doon sa traffic. Grabe yung traffic doon. Gabi na no, pero talagang matraffic yun doon sa lugar na yon. Kasi nga mayroong mga babaan ng sasakyan doon, mga pasahero. Babaan ng pasahero doon sa parte na yun ng Kogyo. So ito, traffic na naman. Rush hour pa rin kasi 7:30. So yung mga nag-out kaninang alas 5, yan na, mga malapit na sila sa bahay nila. So ito lang kagandahan sa mga nagba-vlog, no. Hindi ko naman sinasabi lahat. Nagagawa mo pa rin yung gusto mo, no. Pagka vlogger ka, kumikita ka sa pagba-vlog, nagagawa mo yung gusto mo. Hindi mo kailangan mamasukan, pero syempre kailangan mo pa rin mag-isip ng mga content. Magastos din actually no yung ginagawa ko sa travel vlog, sa moto adventure, kasi kailangan namin bumiyahe para mapakita sa inyo yung magagandang tanawin. So dun sa mga nagtatanong, ang gamit ko po na camera is DJI Osmo Action 3. Pati yung drone ko, DJI. Yun nga, isa pa rin sa magastos talaga para pag-produce kami ng magandang video, mga travel vlog. Kailangan maganda yung camera mo. So, minsan sa editing din no? Kailangan magaling kang mag-edit. Hindi naman kagalingan kasi travel vlog lang naman So, hindi mo kailangan talagang sobrang arte sa pag-edit. Woohoo! Medyo malamig mga tol. Parang nagkamali ata ako ng sinuot ko Actually, pati yung gloves, no? Hindi ko
makita sa ko nilagay. Baka nandun to lang sa box ko. Hindi ko rin sure, no, kung maganda kalalabasan ng video natin ngayon. Kasi nga, night ride eh. Madilim. So, hopefully, makakuha na natin ng maayos tong biyahe natin. So, expect na natin na malamig ang ating magiging biyahe. At dahil gabi na, mas kailangan nating mag-ingat. Napakalaking tulong talaga, no, pagka merong ganito kang ilaw. Lalo na sa gabi, bumabiyahe ka, naglo-long ride ka sa gabi. Night ride na long ride, di ba? Napakalaking tulong yan, mga tol. Bad trip lang ako, no, doon sa ibang gumagamit ng mga dilaw na ilaw, no, sa gabi. Minsan kasi, hindi nila pinapatay. Kahit pa maliwanag na yung lugar, minsan sobrang taas pa ng mga ilaw nila. Ibig sabihin, nakatutok sa taas. Masyadong nakaangat. Woohoo! Lumalamig na, mga tol. So yun nga, sinasabi ko, pagka yung mga ilaw, minsan nakatutok mataas. Sakit sa mata. Doon ako nabubwisit. Uy! Grabe, may lubak. Lalim nun. Delikado yun ah. Buti nakita natin. Kung di ka matalas-talas, no, after ng banking mo, ako po, talaga, hihilata ka ron. Ay, tama yan? Tahanan, laking butas nun ah. At pareho kaming naka-Freedcon T-Max S Pro, yung gamit namin na Freedcon. Ang kasama ko, si Papa P. Useful to, lalo na nagra-ride kami ng Ifugao sa mga kurbada. No, yung may mga nauuna sa amin sa group ride. Napaka-useful ng Freedcon. Kasi yung nasa unahan, nakakapagpasa ng info kung anong meron doon. So, pinapasa-pasa lang yung info. Kung hanggang sa naabot yung info na yon. So, kung sa group ride, minsan malayo rin yung inaabot ng kausap mo eh. So, kung hindi nakukuha nung nasa dulo namin, at least may nagpapasa ng info. Dito na tayo sa Shell. Ayan, Shell. Buso-buso, mga tol. Buso-buso! Alright. So, dito nagra-ride sila, mga walang helmet, no? Baka taga rito lang yung mga yan. Mukhang ginaganahan na si Papa P, ah. Busy rin kasi sa trabaho to. So, ganun talaga. Pagka alam mo yung busy ka sa trabaho, tapos bigla kang magkakaroon ng long ride. Diba? Parang natutuwa ka na kapag relax ka, pag nakakapag long ride ka. Isa pa sa kagandahan sa Freedcon, wow, overlooking, oh. Hindi lang natin gano'n makita kasi madilim. Ayun nga, isa sa kagandahan sa Freedcon, yung pag nagbo-music ka, hindi ka inaantok sa biyahe, diba? Gising yung diwa mo. Mas na-enjoy mo yung pagra-ride mo, yung view habang nakikinig ka sa mga paborito mong music. Diba? Nakakapag-enjoy ka na sa view, sa ride, sa music. No, pagka nagsa-sounds ka using Freedcon. Oh, grabe, dilim na rito, mga tol. Walang ilaw. So, yung ibang mga nagmo-motor dito na walang auxiliary light, ang hirap na ito. Woo! Medyo lumalamig na nga, mga tol. Nakakaramdam na ako ng lamig. Yun ang problema, oh. Yung mga ganyan, may mga intersection bigla. Hindi mo nakikita pagka madilim. So ito, may mga banking na dito, mga tol. Lawak na nung kalsada rito talaga eh, no? Kaya maraming natutuwa dito eh. Meron tayo isang problema. Naiwan ko yung raincoat ko. Sana wag umulan. Meron pa kasi ako isang pinuntahan kanina bago kami to make off dito. Importante rin yun. So, na-traffic kami pag uwi. Kaya kinapos na ako sa oras. Yung ibang mga dapat kong i-prepare para sa rides na to, hindi ko na asikaso kasi nagmamadali ako eh. Kailangan ko magbihis ka agad eh. Dahil nga nag-aantay na to si Papa P. Grabe, dilim dito mga tol, no?
Pag wala ka auxiliary light, talo ka. Lugi ka, mahirapan ka. Eto mga tol, nandito na tayo sa taas. At sobrang dilim, no? Kung magso-solo ride ka rito, tapos wala ka auxiliary light, bihira lang yung makakasalubong mo. Buti na lang may mga ganyan na dito, pero may mga part pa rin dito na walang mga nakatira, walang establishment. So yun ang mahirap dito sa part na to mga tol, dito sa part ng pagbabiyahe. So nag-uumpisa na tayong umahon. So yun ang problema lang dito, hindi mo talaga may enjoy, no, yung mga view pagka gabi ka nag-ride dito sa Marinake. Hindi mo may enjoy yung view kasi wala, madilim eh. Pero grabe ang lamig. Just like that, I'm right here like a taillight flash. Gracious like a wheel in that. Kiss when I win and my wheels are that. Push to extreme, I don't fall back. Offensive with the counterattack. You made like that, I was made like this. Don't miss, ready to win, ready to risk. Battle of the mind, let the games begin. All the people jump in. Right, dito tayo sa Palo Alto mga tol. Nauna na si Papa P. Ayun, mga big bike oh. Yeah. Right, tara, let's go. Abulin natin si Papa P pagka maabot natin. Pero antayin naman tayo nun. Pag nawala na ako sa likod na, antayin na ako. Magbabagal na yun. Okay lang dito, dahan-dahan tayo. Kailangan mag-ingat pa rin tayo sa pag-drive natin. Lalo't napakadilim mo. Grabe. Tignan nyo yung dilim na yan mga tol. Diba? Buti na lang may mga nakakasalubong pa tayo. Ayan sila. Nakakasabay natin. Yun, yeah. Ako po. Yun, pag kumahataw kang ganun, tapos di mo napansin yun, no? Ay, eto na pala si Papa P, nagkita na kami. Sabi sa inyo, aantayin ako niyan eh. Ganun kasi kami sa grupo, sa group ride. Pagka yung isang kasama, hindi na nakita sa likod, naantay yun. Pagka sobrang dami namin, nire-relay na lang yung mensahe sa likod, papunta sa harap. At hinintay tayo ni Papa P. Kasi nga, nawala ako sa likuran. Naipit kasi tayo doon sa isang kotse.
Ibig sabihin, hindi tayo maka-overtake kasi kurbada eh. Mayroon pa umu-overtake ng kurbada na hindi mo makita mga tol. So, bumuelo pa tayo. Yung konting diferensya na yon, actually, hindi konti eh. Halos 30, 40 sa isang minuto rin ako doon sa likod doon sa sakyan. Hindi tayo maka-overtake kasi may mga kasalubong din tayo. O nag-iingat lang. Grabe, kurbada. So yung lamig niya dito sa taas, hindi naman ganun kalamig talaga. Sakto lang. Kumbaga, tolerable yung lamig. Kahit wala kang jacket, okay pa siya. Ito yung mga gustong-gustong tambayan nitong mga kaibigan natin, mga rider, no? Kubo ni Tatay. Yan, dito sila mga nagsisipag pwestuhan sa mga kubo na yan, no? Mojamoto. Ito yung mga maraming sumasadsad eh. Kasi nga naman sunod-sunod yung kurbada, no? So natutuwa sila. Ang problema lang kasi na pagsisimula ng aksidente, yung hindi mo nakokontrol yung pagbanking mo. Pagliko mo, yung iba kasi na sobrang natutuwa sila, no? Pagka kurbadang ganito, babangking, magmamabilis sila. Sinasabi nga natin, di mo naman kailangan talagang humataw sa mga ganito. Kaya lang, yung iba na aksidente dahil dun sa kagagawan din, no, ng ibang rider. Kaya kung ikaw responsable kang rider at yung ibang rider responsable rin, so may iwasan natin yung mga ganong klaseng aksidente. Kaya nga sabi, pares banking, ayos Kaya nga ang sabi be responsible. So sana lahat tayo maging responsableng motorcycle rider. Sarap talaga dito sa no? Sa Sierra Madre. Mga ganitong bangking ang nakakamiss din eh. Yearly kasi bumabiyahe kami ng Ifugao ng grupo. So, nagcha-charity ride kami sa Ifugao. Taon-taon. At the same time, yun nga, sumasali rin tayo ng mga endurance. So siguro ito mga to galing dito dun yun. Or mga namasyal sila. Galing sa pasyalan, ganyan. So sumasali rin tayo ng mga endurance challenge. Kaya medyo nasasanay na tayo sa mga kurba-kurbada. Lalo na sa kabundukan. At minsan nga, gabi pa, no? Grabe, puro bangkingan, no? Looking for action on the road, these streets unload my beef. Yung pa isa dagdag ng adrenaline ng mga rider dito. Maganda kasi yung kalsada. Kaya parang tuwan-tuwa talaga. Nakakatuwa talaga, no, na mag-ride lalo sa Camp Hayatus. Dito pala to. Camp Hayatus. Dito sa part na to. Never be denied with luck on my side. Carry me tonight and now we ride. So medyo malapit na tayo. Konti na lang. Get low. Mahogany Nature Camp. Sarap! Ang lamig! Grabe, sarap! Woo! Pahon na tayo mga tol. Pero bumabanking tayo, pahon. Grabing night ride to. What? Fire in the heat with the boys, we creep so clean and neat. At night, don't sleep, we roll. Yeah, we roll. Never be denied with luck on my side. Carry me tonight and now we ride. Get low. Yeah, get low. Get low.
Yun ah. Grabe oh. Mga ganyan mga tol oh. Tatambay kayo no. Alright, so dito na tayo ngayon sa Cafe Caterina. Luzon Quest 5,000 kilometers. Pioneers Run. Makikita naman natin mga tol, ang daming mga sumusuporta talaga dito sa Luzon Quest na to. Check muna tayo sa loob. Okay. Alright, so ayan mga tol, at natapos na natin yung pinuntahan nating event at sinuportahan natin yung ating tropa na si Bestres para sa send-off ng Luzon Quest 5,000 kilometers. Luzon Quest Tour yan mga tol. So 15 days at nandito tayo sa Marilaki ngayon. Time check 12:43. Opo. At kasama natin sa harapan si Motoristang Gala. Siya rin yung admin ng page na Endo Rider Knows. Bali tatlo na tayo. Nasa likod natin si Papa P. At naka-convoy tayo ngayon. So andito pa rin tayo sa Tanay, sa Marilaki. Grabe ang kapal ng pag mga tol. Pababa namin ng Marilaki at eto, ganito kakapal yung pag. Medyo nagpapagal kami kasi makapal yung pag. Hindi ko alam kung kita sa camera, no? Time check 12:54. I float like a butterfly, sting like a bee. Keys to ignition are like gloves to Ali. To and fro, water in the sea. The sunrise is my peace.
Okay, so dito ko natatapusin ang ating vlog. At ulit, maraming salamat at kung nakaabot ka sa ating video ngayon dito sa dulo. No, please don't forget to subscribe dito sa Riders Diary. At ito po muli ang inyong mga break para sa Riders Diary Moto Adventure. Right? Peace! I'm out! Set me free.